arangkada na tayo ng konti sa ating pinag-aaralan. No? Babalikan lang natin ng konti yung ating pinag-aaralan ng nakarang linggo. Yeah. Pinag-aaralan natin ng nakarang linggo tungkol sa kautusan, no? Or law of Moses. No? Dinefine na natin yan, yung Bible. Yeah. Yung Bible natin, meron niyang tatlong pagkakahati according sa salita ng Diyos. Mga kautusan na isinulat ni Moses, andun yun sa unang 5, Genesis, hanggang doon sa Leviticus, 5, yung unang 5, Numbers. Yeah. Susunod ron, mga isinulat ng mga propeta, si Propeta Jeremias, mga propeta ang mga nagsulat. Yeah. Sumunod, doon sa bagong tipan, ang mga nagsulat naman ay mga apostol. No, at tayong lahat, na sumasampalataya kay Kristo ngayon, tayo'y itinulad sa isang gusali na itinayo ng mga apostol. Yes, yes. Na ang patibayan, pundasyon ay walang iba kung hindi si Kristo. Okay? Maliwanag sa atin lahat, ha? Tayong lahat ay katulad ng isang gusali Yeah. na itinayo. Sinong nagtayo? Hindi si Moses. Apostol. Mga apostol at mga propeta. Okay, yung unang kautusan, yung unang 5, maliwanag, hindi yung utos sa atin. Pero yung sumunod ron, yung aklat ng awit, yung aklat ng mga Jeremias, yung iba ron, kapag ang propeta ay isang Hudyo, kasi yung mga propeta karamihan Hudyo, pero merong hindi Hudyo, mga nakatira sa Syria, nakatira kung saan, tinatawag ng Diyos. Kapag ang isang propeta nagpropesiya, ang karamihan na kanyang pinopropesiya ay mga mangyayari sa hinaharap. At karamihan doon ay propesiya tungkol sa pagdating ni Kristo. Yeah. Okay. Dito naman sa bagong tipan, yung aklat ng Mateo, Lucas, Juan, Gawa, hanggang Revelation, ang nagsulat niyan, si Apostol Pablo, karamihan, mahigit sa kalahati. Okay? Okay, meron tayo ito na lang yung huling verse ko dyan, tapos pupunta na tayo sa ibang topic. Kasi sabi ni Apostol Pablo, kailangan din naman tayo mag-aral ng lampas sa mga pundasyon tungkol kay Kristo. Ang ibig sabihin niya, medyo mag-elevate ka naman ng iyong ituturo sa mga tao. Okay? At dahil dito, pinagpasyahan natin na alamin itong tungkol sa Malakias at saka kay sino itong isa? Si Melchizedek. No, nung sinabi kasi ni Apostol Pablo yun, ang una niyang itinuro tungkol kay Melchizedek sa Hebreo chapter 6 at saka 7 tungkol kay Melchizedek. Pero bago ako pumunta dyan, meron pa akong ilang verse dito na napakahalaga tungkol sa kautusan na gusto kong basahin muna. Roma 8, sabi rito, kung pinapatnuba, kung ayun, taga, hindi mo na yun. Sabi rito sa Galatia 5:18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu Santo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sino sa inyo rito pinapatnubayan ng Espiritu Santo? Okay? Yeah. Kung tayo'y pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sabi rito ni Apostol Pablo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Okay, ano ibig sabihin? Kasi sa mga panahon ito, marami, kahit tayong mga Kristiyano, nung dati tayong Katoliko, marami tayong sinusunod eh. Pagka mahal na araw, hindi tayo nakain ng baboy, hindi tayo nakain ng karne. No, maraming mga sinusunod tayong mga bagay na pag tinignan mo sa Bible, nandoon nga. Nandoon nga lang sa lumang tipan. No, may mga reliyon, hindi nagsusuot ng pantalon yung babae kasi nagkakasala raw sila. Hindi naglalagay ng makeup. No, ano bang mga reliyon niya? Para yung mga Jehovah yata yun. No? Maraming mga reliyon hanggang sa mga oras na ito, hindi gumagamit ng mga drums. Ang kanta pa rin nila hanggang ngayon, yung kanta na sinasabi sa Bible na yun lang daw yung pwedeng gamitin na instrumento. No? Alam ko, yung isa doon, yung Baptist, yung
ginagamit yan ng ano. Mga kung ano lang naluman-luman. Isang beses, umatay kami. Yung kanilang notebook na gano'n, panahon pa ng hapon yung kanta. Hanggang ngayon yung meron pa, may kumukupas pang ganyan. Hindi sila nagamit ng mga instrumento na pinagbabawal sa lumang tipan. Hindi naman pinagbabawal, kundi hindi ginagamit doon. At marami pang iba na mga bagay na ginagawa ng maraming tao dahil ang Bible hindi nila naintindihan. Ito pa, itanggas pa. Bago tayo pumunta rito kay Malakias. Sabi sa Roma 8, Yeah. kung ibinigay ng Diyos ang kaisa-isang anak niya, 8:32. Makibasa mo nga kayo sa inyo. Ito kung ang sarili ng anak, Kung si Jesus na anak ng Diyos, kaisa-isang anak, ay hindi pinagtakit. ay hindi ipinagkait Sa sa halip Diyos, ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Hallelujah. Okay. Ano sabi? Kung ang kanyang buktong na anak na si Jesus ay hindi pinagkait, hindi kaya ibibigay ng Diyos sa iyo, Francis, ang lahat ng bagay na gusto mo. Lahat ng bagay, ibig sabihin doon, kung gagamitin mo sa kabutihan. Kasi ang Diyos, pag humingi ka ng isang bagay, maaaring hindi ibigay sa iyo. Bakit? Minsan alam ng Diyos ano yung laman ng puso mo, bakit mo hinihingi. Yes. Mali ang iyong motibo. Yeah. Pero sabi ng Diyos, kung Sarili si Jesus na sarili niyang kaisa-isang buktong na anak ay ibinigay na nga sa atin kahit noong makasalanan pa tayo. Yes. Kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay na kailangan at gusto natin Yeah. according sa kanyang kalooban. Sino na naniniwala rito na lahat ng bagay pwedeng ibigay ng Diyos sa atin? Yes. Hallelujah! Ano sabi? Kung pinapatnubayan tayo ng marami pang verse, John 3:16. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yes. Kahit nung tayo'y mga makasalanan pa. Lalo na ngayon, kung tayo ay righteous na, di ba? Yes. Tayo'y banal na. Yes. Paano tayo naging banal? Si Jesus ang ating kabanalan. Sino tumanggap kay Jesus? Taas ang kamay. Si Jesus ang ating katuwiran. Amen. Yes. No? Yeah. Hindi dahil sa mabait si Jason, kaya siya ay matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi dahil si Jesus na tinanggap mo, na nasa sa iyo. No? Kaya nga sabi, isang misteryo yun eh. Ang misteryo ni Jesus na nasa sa iyo. Ang pag-asa natin na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Dinipay natin, ano ibig sabihin ng kaluwalhatian? Ano, maraming tao, nalalaman yung kaluwalhatian eh. Ano yung kaluwalhatian? Kaning-ning-ning-ningan, kaganda-gandahan, kalakas-lakasan, lahat ng pinaka. Yun ang ibig sabihin ng kaningningan ng Diyos. At tayo'y makakabahagi sa kaningningan ito dahil kay Kristo. Dahil lang kay Kristo, kaya pala si Garola, kayaman-yaman. Kasi ang Diyos kailangan yung pinakamayaman sa lahat ng... Yes. Siya ang lumikha ng lahat ng yaman at tayo'y makakabahagi sa yaman ito. Yes. Dahil yun ang kaluwalhatian ng Diyos. Isa yun. Sino sa inyo gusto makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos? Pag hindi nyo makilala si Kristo, ito ang mangyayari sa inyo. Sira-sira yung damit nyo, sira-sira yung salawal, pati brief mo, yung ngipin mo, bumibong. Kahirap-hirap ng buhay mo hanggang mamamatay ka na ng lahat, ganun pa rin ang buhay mo. Yeah. Bakit? Hindi ka nakawala sa kasalanan na nagpapahirap sa'yo. Yes. Babalik na naman tayo sa sigarilyo na 10 pesos. No? Very simple lang ang malaman paano nagnanakaw ang Diablo. Sabi sa aklat ng Juan, parito ang Diablo para ang mga taong hindi alam ang salita ng Diyos, nakawan niya. Yeah. No? Kaya ikaw, Chip, kumpare kong pulis ito eh. Buti na lang, tumanggap ngayon kay Kristo. Ilang taong ka na, pare? 71 na. Yeah. Eh nung hindi pa tumatanggap kay Kristo itong kumpare ko, sigarilyo, nagiinom pa, may babae pa, ano pa rin, no? Pero ngayon, hindi na. Tumanggap na kay Kristo. Abay kung noong pa lang 18 years old pa lang, nakakilala na kay Kristo itong kumpare ko, baka mayaman pa sa akin to. Hallelujah.
Abe, sigarilyo lang, di ba? Kinuwenta natin. Isang araw, 10 piso, isang stick, kaya Edwin, di ba? Sabi ni Kuya Edwin, siya naninigarilyo dati. Ewan ko ngayon, ha? Ako na natin tanongin. Ang sigarilyo, 10 piso, isang stick. Isang araw, 10. Ay, mahilang manigarilyo. Ako, isang ganun eh, isang kaha ako eh. Sabi ni Kuya Edwin, 10 lang. 10 times 10, 100 pesos ninanakaw ng Diablo kay Kuya Edwin nung araw, no? Ilang taon ka nanigarilyo kay Edwin? Sabihin natin 10 taon na lang. Pero palagay ko, hindi, kasi ako, nanigarilyo din ako, matagal-tagal ng panahon din. Kung 10 taon, no? Sa isang buwan muna, 1,000. Isang buwan, 3,000. 3,000, isang taon, no? Para madali lang kwentahin, kung 10 buwan lang, 30,000 ang nanakaw ng Diablo sa isang tao. Sigarilyo lang, ha? Huwag na natin kwentahin yung babae, yung alak, pulutan. Huwag mo muna yun. Kasi baka mahimatay kayo sa takot. Ang Diablo, alam niyo ang salita ng Diyos, ito'y liwanag. Amen. Ito'y magpapaliwanag sa ating madilim na pag-iisip. Bakit? Anong ginawa ng Diablo sa atin? Ang Diablo, ang Diyos ng kasamaan, ang bumulag sa mga isip ng mga taong ayaw sumumpalataya kay Kristo. Yes, that's right. Kaya nung wala ako kay Kristo, hindi ko siya tinatanggap. Ang girlfriend ko nga nung araw, 4-4, hindi ko na ng pangalan. Palagay ko, hindi ako nakalpas mo na eh. Kung hindi ko nakilala si Kristo, baka bumi-bumi na ang ibig ko eh. No? Nambababae pa ako eh. No? Marami akong kilala rito, bumi-bumi na, may number 2 pa eh. Hindi ko natabi yung sino. Hinihiram ko nga ako minsan eh. Pwede pa hirami ko yung isa pang malamig ang babae. Dito ba? Wala na rin na. Wala rin na. Malis na. Talaga nakaka-amaze ang pag-aralan mo ang buhay ng tao pag wala si Kristo. Yeah. Bulag na bulag. Di nila alam nangyayari sa kanilang buhay. Pero, sample lang kayo din, sample na. Totoo naman ito eh. Pareho naman tayo eh. Tatay nga ninyo ito eh, si Tatay Obet, di ba? Lagi dito. Nakulong yun ng napakahabang panahon. Ikaw tayo, ano ba ang mga kasalanan ginawa mo? Sinabi niya lahat. Nambababae, naglalasay, naninigarilyo, kung ano-ano pa. Ano tayo, ginagawa ko rin yung kasalanan. Normal ko lang ginagawa yun ng araw. Pero nung nakakilala ko kay Kristo, inalpasan ako ni Kristo. Yes. Naging maulad ang buhay ko. Yes. Naging masaya ang aking buhay. Nagkaroon pa ako ng asawang kay ganda-ganda. O tatayo ka. Diba? Kay boyfriend. Di ba? Oo. Parang siguro. Alam mo? Pag ang isang tao, hindi ka nakakilala kay Kristo sa mundong ito. Kawawa ang buhay mo. Wala kang kamalay-malay. Sarap na sarap ka pa, ninanakawan ka na ng Diablo araw-araw. Sarap na sarap ka pa. No? Pabilog-bilog pa yung sigarilyo mo. Hindi mo alam, kinakatay ka na ng Diablo, ng demonyo. No, Bek, naniniwala ka, Bek? Ilang taon ka nang naninigarilyo, Bek? 40 taon. Ilang taon ang kwenta natin? Isang taon? Isang taon, magkano? 30K. 30K, Kevin, di ba? Sa 10 sigarilyo lang yan, ha? 30K times 10, 300K. Eh, 40 taon na. Hanggang ngayon, di ba? Alpas. 300 times 4 ba? 1 million na. Bek, millionaire ka na pala. Super millionaire ka na pala. Di ba sigarilyo na? Eh, may alak pa yun. Bek, no. Oh, may alak pa yun. Mahal-mahal din. Baka doble rin na, no? 1 million. So, 2 million na nananakaw sa ng Diablo. Eh, meron pang iba yun. Hindi lang sinasabi sa atin ni Bebek. No? Super millionaire na pala si Bebek. Alam nyo, kaya ko lang yung binabanggit, ginagawa ko yung katuwaan para magising ang marami. Parang natin ang Panginoon kasi wala naman silbi kung tayo matinang Bible study tapos wala tayong naliwanagan. Alright! Sige. Tuloy tayo. Puntahan na natin si Malakias muna, si Malakias. Punta tayo kay Malakias. Si Malakias ay isa sa pinakahuling propeta sa Lumang Tipan. Okay, titingnan natin kasi aaralin natin kasi maraming tao. Pag hindi mo alam ng Bible mo, hindi mo alam, binogoyo ka na nang nagtuturo sa iyo. Wala kang kamalay-malay. Gusto sungitin yung pera mo sa bulsa mo. Kasi sa mga oras na ito, marami ngayon tinatawag
mga bulaang pastor. May mga bulaang propeta. Ngayon marami din. Marami din ngayon mga bulaang tagapagturo na ang tinuturo ay hindi akma sa ating panahon. Bakit? Kasi hindi naman niya alam ang Bible niya. Yung pinag-aaralan natin tungkol sa Law of Moses, kautusan, mga isinulat ng mga propeta, at itong mga isinulat ng mga apostol. No, may pagkakaiba yan eh. Ang sinulat ng mga apostol ang tawag ng mga kasulatan. Itong sa Old Testament ang tawag ng mga kautusan. Alright? Malakias chapter 1. Ayan, titingnan natin mabuti na. Ang Bible kasi, pag yan ay hindi mo pa nababasa, tapos ay biglang may lumapit sa iyo, hindi mo pa alam ang Bible mo ha, lumapit sa iyo. Ang soseng, no? Sabi sa Bible, no? Ang baboy, kung kakainin to, alam mo, kaya nakalinaw-linaw. Di ba may pinasa tayo nung nakaraling daw kay Soseng tungkol sa kautusan, kapag sinunod mo, yung pagpapalain ng Diyos yung ano mo, yung kakainin mo, yung mga hayop mo, palalaguin, lagi kang magtatagumpay, iingatan ka ng Diyos, lahat ng pagpapala nakasulat doon eh. Kung susundin mo ang lahat ng nakasulat sa kautusan, sabi doon, di ba? Ito ang nangyayari sa'yo sa kautusan. Kung puso mong susundin, ang lahat ng nakasulat dito, may pangako eh. Pero meron din siyang sinabi after ng pangako ng mga pagpapala, ngunit kapag hindi mo sinunod ang kahit isa sa kautusan ito, ito naman mangyayari sa iyo. So, hindi yan tinuturo ng marami kasi siyempre pagpapala, wala na mga ayaw sa pagpapala. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at doon hindi kay Joseph, dandaan lang ha. Basahin natin ang personal. Subalit, kung hindi ikaw kayo Jason ha, ikaw ay pagpapalain ko kung susundin mo lahat ng nasa sa kautusan, no? Sa kautusan na yan, huwag kang mag-aahit, huwag mong tataniman ang bukid mo, huwag kang mag-makeup. Talaga nakalagay din eh. Yung suot ng babae, huwag mo susunod. At marami pang iba, ano sabi dito sa binasa ni Kuya Soseng? Subalit, Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos Right? Ano nangyayari? at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Sa Deuteronomy, Kuya Soseng, di ba? Yan yung unang 5. Yan yung sinasabi ko. Kautusan ni Moses. Andyan lahat, paulit-ulit yan dyan. Anong mangyayari? Mangyayari sa inyo lahat, susumpain niya kayo. Susumpain ka niya, Jason, kapag hindi mo nasunod ang isa man lang dito. Ang inyong mga lunsod, mga bukid, Ang inyong bukid, susumpain niya ang imbakan ng inyong mga inaning butil, ang iyong mga pagkain, mga kabuhayan mo. mahinang ani, kaunti lamang ang hayop, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Alam niyo bakit meron kayong mga Kristiyano, bigong-bigo? Mahirap. Walang mangyari sa kanilang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi pumapasok sila doon sa Law of Moses. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kapag ikaw na isang Kristiyano na sumasampalataya kay Kristo ay naniwala rito, ito yung magiging kautusan para sa iyo. Yung kautusan na yan, talagang i-apply sa iyo. Pati yung sumpa. Kasi merong dalawang bagay na hindi nagbabago sa Diyos. Ano yun? Pangako. Pag ang Diyos nangako, hindi nagbabago. Hanggang sa atin, tuloy-tuloy. Kaya lahat tayong sumampalataya katulad ni Abraham ay pinagpala rin katulad ni Abraham. Pero pang isa na hindi magbabago, kapag ikaw nandoon ka sa kautusan, ang sumpa ng Diyos hindi magbabago. Hindi. Kaya lamang nagbago yan para sa ating mga sumampalataya kay Kristo ay kinuha ni Kristo ang lahat ng sumpa sa kautusan. Pinutol. Ang itinuloy lang ng Diyos kay Nanay Pachi, pagpapala. Amen? Okay, punta na tayo kay punta na tayo kay Malakias. Ito, marami nag-aabang dito eh. Marami nagtuturo nitong Malakias, pero sinadyanin lang nila yan. Di nila talaga tinuturo. Ngayon, aralin natin. Okay, basahin natin yung unang-una kay Malakias. Napaka-controversial itong libro na ito eh. Marami nagtuturo nito pero hindi nila may turo ito ng buong. Channel lang yan dyan. At ang sinachannel yan dyan, yung panggoyo sa mga tao. Okay, Malakias chapter 1, verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh
Yeah. tungkol Israel. sa Israel. Okay, number one, yung Bible, so isa pa lang malalaman mo na kung ano yung para kanino, sino nagsasalita, Yeah. anong panahon. Yes. Okay, number one, tingnan natin, sino itong si Malakias? Yeah. Ang aklat na ito na binabasa natin ngayon at pinag-aaralan natin ay pahayag ni Yahweh. Ayun. Bakit sinabing Yahweh? Kasi yun yung pangalan na pinakilala ng Diyos doon sa lumang tipan. Yeah. Ngayon dito sa bagong tipan, anong pangalan na pinakilala sa atin ni Jesus? Tawagin mo ang iyong Diyos, yung Ama. Yes. Ganito kayo manalangin. Naman namin. Kahit nga ang Diyos, hindi tinatawag ng Panginoong Jesus na Yahweh. Yeah. Ang aking Ama, Yeah. ang aking Diyos, yan yung Ama, ating yung Diyos. Amen. Sabi niya, bago bakit ang Panginoon sa langit eh. Yeah. No, paulit-ulit ang Panginoon, pinapakilala niya ang Diyos eh. Hindi sa mga lumang pangalan. Although ng mga panahon na yon, yung salitang Yahweh, either Hebrew or Yeah. either Greek. Yeah. Regalo. Ay, nung panahon natin sa Katolisismo, nung panahon ng mga 1500, sinakop tayo ng mga Kastila, 400 years tayong sinakop. Mm. Ang pangalan na pinakilala ng mga Kastila sa atin sa pangalang Latin, Deus. Deus. Sa Yeah. English, God. Sa Tagalog, Diyos. Mm. Sa Arabic, kami ni Kuya Sosa, galing na doon. Yeah. Allah! Ah. Allah! No? Wala salitang Diyos doon. Wala rin Deus, wala rin Yahweh. Bakit? Arabic. Oh. Amen? Yes. Yes. Hey, Yahweh. Kaya sabi rito, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol Israel. sa Pilipinas. Hindi. Israel. Kanino? Sa Israel. Yeah. Ay, grade 1 ka, maintindihan mo to. Pero pag hindi mo alam to, tapos may biglang false prophet na lumapit sa'yo, ano naman sinasabi ni Malakias? Hindi ka magpapalain. Pag yun, kung ikaw po magbibinigay, hindi mo buksan ng Diyos sa iyong langit. Eh sabi ng aking Bible, sabi ng mga apostol, ako'y pinagpala na. Yes. Kung ang aking Panginoon ay binigay ng Diyos para sa akin, nung ako'y makasalanan pa, meron ka pa kayang bagay na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Mm. Yes. Right. Anong pangako ng Diyos? Sa aklat ng Juan, Mm. na parito ako, sabi ni Jesus, upang ikaw, ang Bibigyan. tupa, Yes. ay bigyan ko ng buhay na masaya, masagana, ganap, Yes. at buhay na walang hanggan. Amen. Eh, sabi naman itong isang makakautusan, eh, sabi ni Jeremias, ito ang plano ng Diyos sa akin. Sa iyo yun siguro ang plano. Sa akin ginawa na. Yes. Alam mo yung bahay, bago yung gawin, may plano. Amen. Sabi ni Jeremias, itong plano ko sa iyo. Actually, plano yun ng Diyos sa Israel. Inako lang natin. Mm. Okay, kung gusto mo ako yun, okay lang. Pero po, inangako ko, yung ginawa na ni Jesus sa akin. Yes. Right. Ano yung ginawa niya? Sa Jeremias, walang buhay na walang hanggan to eh. Masaganang buhay lang ang pangako eh. Ako, doon sa pangako ng Panginoon. Naparito ko upang ikaw, Sosen, bigyan kita ng buhay na masagana. Kaya masaganang buhay na Sosen, puro manager na ako to. Sa bansa eh. Yeah. Okay. Kaya minsan nagdadamit siya ng mga halaga 10,000 eh. No? Masagana na ang buhay. Mm. Amen? Okay, papasahin kayo, Tatay. Ayun, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. Hallelujah. Okay. Sa aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh, ng pahayag ng Diyos, tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Okay, tutuloy ko pa. Sinabi ni Yahweh Yeah. Bayan Israel. sa bayang Pilipinas. Tama ba? Hindi eh. Kanino ang salita? Israel. Sa bayang Israel. Kahit si Nanay Padre, hindi nakaakyat yan ng grade 1, basta nakakabasa lang yan. Kahit hindi nakakabasa, marinig mo lang to. Alam mo na kung ano itong babasahin natin eh. Kasi ang isang sulat, halimbawa may nakita kang isang sulat, ano, kumari ang asawa ko, sumulat sa akin, iniwanan dyan, ay nalaglag sa akin, kinuha mo. Ang nakalagay doon sa sulat, bibigyan kita mamaya ng masarap na pagkain. Ah. Saka yung paborito mo, pagluluto kita. Bago magtanghalian, dadalhan kita ng malaking pera. Napulot mo. Sabi mo ba?
may pangako sa akin. Kunwari, akala mo yun ay salita ng Aba, may pangako sa akin, no? Bibigyan ako malaking pera. Pagluluto pa ako na masarap na pagkain ko mamaya. Hindi mo alam, sa umpisa pa lang, at saka sa dulo, nakalagay doon, may pirma ang iyong mahal na asawa. So, pag yung isang kasulatan, inako mo, no? Kasi doon, pag binasa mo pala, yung sabi ng asawa ko doon sa sulat, pag hindi ka umuwi ng maaga mamaya alas 5, merong ka namang outside takulaku ka naman sa alay. So, ibig sabihin, pag yung isang sulat, binasa mo, hindi mo masyadong inintindi, maaaring ikaw ay mapahamak. Yes. No? Kaya sabi ko, ang Bible na yan, pag hindi mo yan naintindihan, hindi yan makakabuti sa iyo, makakasama yan sa iyo. Bakit sinabi kong hindi makakasama? Bay, maaaring ikaw kung ikaw ay babae, maaaring hindi ka nagsusuot ng pantalon, hindi ka nag-makeup, hindi ka nag-aalahas. Yeah. Right. Maaaring ganon. So, sinong pumangit? Ay, di ikaw. Diba? Kung hindi mo naintindihan. Yeah. Okay. Marami nag-aamak. Malakias eh. Talaga namang very controversial itong si Malakias eh. Okay. Alam nyo ang Bible, punta tayo sa ano, para ihalin tulad natin. Tingnan natin ang aklat ng Romans. Tingnan natin ang Romans. Pumunta tayo sa Romans. Yeah. Patayin natin yung umpisa. Sa umpisa pa lang kasi magbibigay na, ang Diyos kasi hindi yan nagbibigay ng masyadong napaka-komplikado ng mga turo sa Bible. Very simple lang magturo. Actually, ang Panginoon, pag nagturo yan, napakasimple. Ang kailangan mo lang, gabay ng banal na espiritu eh. Roma. Basahin natin, Roma chapter 1. Yeah. Mula kay Pablo, para lang ma-compare natin yung aklat ni Malakias. Sabi rito, ito'y mula kay Pablo. Sino si Pablo? Isa sa mga apostol ni Kristo. Na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol. At hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Amen. Okay. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta. Yeah. At sinasabi ng mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, Yes. Isa pa lang. Nagpakilala sino ang nagsulat nito. Yeah, Pablo. At para kanino ito? Sino ang laman ng sulat na ito? Sabi niya, ako si Pablo. Ako'y isang apostol. Ako'y sinugo ni Kristo. Okay, malinaw. Makikita mo pagad sa umpisa, sino sa sulat? Bakit na ginawa yun? Sapagkat kung ito'y babasahin ng mga Hudyo at ng mga Muslim, hindi nila ito tatanggapin. Bakit? Yeah. Malinaw eh. Oh. Umpisa pa lang sinabi niya siya apostol ni Kristo. Yeah. Kaya naniniwala kay Kristo mga yan. Kaya ang mga Hudyo naniniwala kay Kristo hanggang ngayon. Yes. Panood ka sa YouTube, mga nangangaral kay Kristo sa Israel, dinuduraan, dinabatok. Yung mga nakaganyan, no? Hindi nila tinatanggap si Kristo. Although may mga kailan nila na tumanggap na kay Kristo. Yeah. Okay. Roma, pagpuklat pa tayo ng iba kasi kinukumpare natin si Malakias eh. Sa Malakias, umpisa pa lang, nalaman na natin kung sino yun. Pero lalalim pa tayo ron. Corinto. Yeah. Mula kay Pablo, Corinto 1, Mula na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo. Yeah. At mula kay Sostenes na ating kapatid, Yes. para, Yeah. tinan mo, nakalagay na kagad sa umpisa. Para, kanino? Sa Iglesia ng Diyos. Church, tayo yon. Sumampalataya kay Kristo. Amen. O, pagsabi mo pa, kasi halos lahat yan, makikita mo, sa umpisa pa lang, malinaw na kagad. Yeah. Kasi, binibigyan nila ng background, yung sulat. Oh, sumunod. Peso. Sumunod. Basahin mo, Beso. Mula kay Pablo, Efeso 1 to eh. Mula kay Efeso. Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at apat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Okay. Sino sumulat? Si Pablo, apostol, para kanino? Sa mga sumasampalataya kay Kristo. Amen. Sino sa atin sumasampalataya kay Kristo? Amen. Tayo, mga hentil. Hindi yan tatanggapin ng mga Hudyo, hindi rin yan tatanggapin ng mga Muslim kasi hindi sila naniniwala kay Kristo. Yeah. So, umpisa pa lang, malinaw ang sulat. Wala namang sulat na parang walang pinatutungkulan eh. Di ba, nung araw nagsusulat tayo eh, wala pang mga messenger. Lahat.
No? Ako nga, nag-abroad ako, dami kong sinusulatan eh. No? Una kong lalagay sa sulat kung sino yung sinusulatan ko eh. Yeah. Mahal ko. No? Marami akong girlfriend nung araw na yung sulatan ko eh. Yeah. Tinakot ko. Eh syempre naman masusulat ka, tapos parang wala kang pinatutungkulan. Abay, pagdating ng sulat mo doon sa pinadalan mo, parang hindi na maintindihan. O kaya naman, baka namali ng padala, yung sulat ko sa philosophy, napapunta sa ibang tao. Hindi na maintindihan. Yeah. So, ang sulat, lalong-lalo na nga ito si Apostol Pablo, pag yun ay sumulat, napakalinaw. Una nun na niyang sinasabi, sino siya? Pangalawa, sino nagsugo sa kanya? Anong Yes. tungkulin niya sa pagiging apostol? Sa pananampalataya? Pangatlo, tinutukoy niya para kanino yung sulat na ito. No? Kung taga Korinto, para sa mga iglesia, mananampalataya na nasa Korinto. Diba? Ganun lagi. Balik tayo kay Malakay. Yeah. Punta naman tayo sa pinakadulo, Malakay chapter 4. Yes. Tapos, sisisitin natin yung gitna. Malakias chapter 4. Kaya ito yung pakibasa mo. Malakias chapter 4. Yun. Verse 1, darating ang araw. Hold lang. Teka. Merong particular yan na yung pinakadulo. Kailangan ako na mabasa. Gawa, Malakias chapter 4. Hold lang ha. Hold lang. Matthew, Malakias. Okay. Para mas malinaw na malinaw. Sabi ni Malakias chapter 4. Verse 8. Kaya, 4 verse 8. Alalahanin ninyo, sabi ni Malakias. 3:8 yun. Hindi, 4:8 muna kayo sabi. Ng Malakias? Malakias 4:8 muna. Walang 8 yung Malakias. 4:8 ba? Hindi pala. 4:4. 4:4. Alalahanin ninyo Alalahanin ninyo ang mga tinuro ni Moises. ang mga itinuro ni Moises. Okay. Ang mga Okay. Una, ngayon nandito tayo sa dulo para mas malinaw sino itong Malakias Sabi niya Malakias, alalahanin ninyo yung mga sinulatan niya, Malakias chapter 4, chapter 1, hanggang 4, paulit-ulit yan, sino ang kinakausap niya. Okay, dito muna tayo sa dulo. Alalahanin ninyo Ang mga tinuro. ang mga itinuro ni Moses. Law of Moses, yan ang tinutukoy na dyan. Ang Yeah. kautusan ni Moses. Okay, tuloy pa. Ang mga tuntunin at kautusan binigay ko Ang sa mga tuntunin at mga kautusan na ibinigay ko kanya sa bundok ng sa Sinai. bundok ng Sinai Yeah. upang Ang sundin sundin ang ng bansang bansang Pilipinas. Pilipinas ba? Israel. Israel. Yeah. Israel. Hindi para sa mga taga Saudi Arabia, hindi para sa mga taga Trece. Pero yung taga Trece, nasa Bible eh. Sabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit humayon kayo. Ah. Sa Samaria, sa Judea, Samaria, Jerusalem, hanggang sa Tres City. Dulo ng daigdig. Kasi yung mapa, palakpakan yung Panginoon, ang mapa, yung Tres nandito. Yeah. Pag sinunod mo na ng tingting yung mapa, malulusot mo, Israel, Middle East, Yes. 10-12 hours travel mo para makarating ka ron. Yun ang dulo, tayo nasa dulo ng daigdig. Kasi pag umibig kang gano'n, hindi nasa dulo tayo. Yeah. Tama ba? Yeah. But ano sabi rito ni Malakias? Alalahanin mo, Ang mga tinuro. alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises. Ang itinuturo ni Malakias ay tungkol sa kautusan ni Moises. Yes. Bakit? Si Malakias ang pinakahuling propeta sa lumang tipan. Parang 300 years yata. 400 daw, sabi nila. Nanay Pachi, tama ba? May sis computer, 300 years bago lumabas yung bagong tipan after ni Malakias. Nakachamba ng ako. Mali, Nanay Pachi, yari na naman tayo. Naka-ano tayo? Naka-YouTube. Yari tayo dyan. Babanatan na naman tayo pag tayo nagkamar. Okay. Mula umpisa hanggang dulo malinaw. Sino kausap may propeta Malakias? Israel. Israel. Bansang Israel. At Yeah. ang kanyang itinuturo tungkol sa mga kautusan ni Moses. Yes. Okay, pumunta tayo sa gitna. Gitna. Yeah. Gitna. Malakias 3:6. Sabi rito, alalahanin ninyo, Yeah. hindi pa kayo lubusang nalilipol. Okay.
Yeah. Palagay mo, Jason, kung ikaw kaya ang kausap, kung pinalagay mo na ikaw ang kausap ni Malakias, ni Propeta, sabi sa'yo, alalahanin mo, hindi ka pa lubusang nalilipol. Pero kapag asawa, may mga anak ka pa, hindi ka pa lubusang nalilipol. Tatanggapin mo ba yun na ikaw ang kausap nito? Ikaw kaya Sosay, tatanggapin mo to? Hindi tanto. Yeah. Bakit? Tuloy natin. Yeah. Sapagkat hindi ako nagbabago ng aking pangako. Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, Tumalikod. tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga Saan? kautusan. Sino kausap? Si Pastor Jason ba? Hindi pa naman tumatalikod to. Hindi pa nga niya alam ang kautusan ng una nung hindi siya nakakakilala kay Kristo. Si Pastor Homer kaya ito? Pastor Homer, pwede mo bang ilagay na ikaw yan? Ikaw ay tumalikod. Hindi pa nga nakakarating. Paano tatalikod? Hindi pa nga tumatanggap sa Diyos itong mga tao nito. Yes. Itong mga salitang ito, ito'y historia ng bansang Israel. Kasi itong Israel, kung babasahin mo yung Bible, yan ay may pagkakataon na lahat ng kautusan ni Moses ay sinusunod nila, yayaman sila, lahat ng kaaway nila, magtatagumpay sila, lalaki yung teritoryo nila, talaga yung pangako ng Diyos na sinirasa natin, talagang mangyayari. Panahon nga ni Solomon, sabi ng Bible, ang ginto parang bato eh. Bakit? Sa sobrang yaman ng Israel. Yes. Right. Parang bato. Ibig sabihin na, hindi kasi nung pinahalagan dahil kasi sobrang dami. Kasi lahat ng bansa na sakop na nagdadala ng ginto sa papuntang Israel. Yes. Kinikilala nila si Solomon, si David, si Solomon. Sobrang yaman. Tutuloy pa natin ha. Kasi maraming mga false prophet, false pastor, tsachanihin yan eh. Pero hindi pa basahin yung umpisa. Yung binasa ko sa inyo, una hanggang dulo, hindi nila mabasahin yan. Pipili lang yan. Ay kung Jason na tayo, mga mayaman tayo. Ganon. Hindi pa na alam ang Bible. Pag hindi mo binigay, babasahin sa'yo, kautusan ni Moses eh. Okay, tuloy natin para kumpleto. Yeah. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, Yeah. tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Ang sabi ni Jeremias, according sa salita ng Diyos sa kanya, ang sabi sa kanya, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Diyos, according kay Propeta Malakias. Yes. At manunumbalik din ako sa inyo. Mm. Sa mga tuwid, ng mga panahon na to, na sinasab na inutusan ng Diyos si Propeta Malakias, ang mga Israelita ay nakatalikod sa Diyos. Yes. Hindi na sila sumusunod sa kautusan. Wala na kung saan saang parte na ng daigdig sila naroon. Kasi yung isa sa mga sumpa na nakalagay dyan, kapag hindi mo sinunod ang kautusan ni Moses, according sa kautusan na para sa Israel, sabi niya, kayo mga Israelita, pag hindi nyo sinunod ang kautusan ito, pangangalatin ko kayo sa buong daigdig. Yeah. Kaya sila hanggang sa mga oras na to nakakalat eh. Dito sa Pilipinas, ang dami. Meron sila simbahan niya sa Makati at mayayaman sila. Yeah. Buong daigdig. Kahit doon sa Iran, meron din. Yayaman. Kahit saan. Manhattan. Buong daigdig. Amerika, Russia, Australia, buong. Actually, noong Second World War eh. Ang pinatay ni Hitler, sabi, 6 na milyong Hudyo ang pinatay. Bakit? Sapagkat hanggang sa mga oras na ito, ang mga Hudyong yan ay nakatalikod sa Diyos. Yes. Kailan sila haharap? Nakasulat naman sa ating sa ating kasulatan, sa ating New Testament. Yes. Sabi, ang pagtalikod ng mga Hudyong ito'y naging pagpapala sa ating mga Hentil ngayon. At sila'y manunumbalik lamang kapag ang bilang ng mga Hentil na sasampalataya kay Kristo ay nakumpleto na. Ibig sabihin, hanggang sa mga oras na to, itong mga Hudyo na subject ng Law of Moses, sa mga oras na to, nakatalikod sila. At kapag sila'y nakatalikod, may mga propeta, kapag nakatalikod ang Israel, gusto silang ipanalangin eh. Sabi ng Diyos, huwag mo silang ipanalangin. Hindi kita pakikinggan. Natutunan tayo? Yes. Okay, tuloy natin.
Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo, sinuway ninyo ang aming mga kautusan. Okay, Law of Moses ang binabanggit na dyan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Okay, sinong nag-uusap? Propeta Jeremias at saka yung mga leader ng Israel. Sabi ni Jeremias, manumbalik kayo sa akin. Bakit? Ang kausap niya, hindi lamang isang tao, kundi in general, tagapagsalita ng bansang Israel. Right. Priest, mga priest kasi kahit sila yung umalis na ng Israel, meron pa rin natitira doon, remnant ang tawag doon. Patuloy silang naglilingkod sa Diyos kahit sila ay sakop ng ibang bansa. Okay. Yeah. Papawisan na pa. Very interesting ang pinag-uusapan natin. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Sino sa inyo rito marunong magnakaw? Ano natin pag-usapan yung pagnanakaw sa Diyos? Sino sa inyo rito ang... Hindi ngayon ako dati magnanakaw ako eh. Nanay ko nga, nananakaw ko eh. Yes. Kasi nung araw, meron maliit kami tindahan, yung sari-sari store eh. Ay, pagka ako yan, may pasok eh. Matalas yan. Magnanakaw ko eh. Regular ako magnanakaw. Yes. Tao ninanakawan ko. Kung minsan, may nakita akong mahalagang bagay sa pag-aari ng iba. Kunin ko. Kung minsan, talagang direkta ninanakaw ko talaga. Minsan nga, mayroong pagkain eh. Pagkain ng eskwela ko eh. Sarap na sarap ako. Matalikod. Ninanakaw ko. Keso, hindi ako nakakain ng keso nung araw eh. Yeah. Nawala yung keso. Nawala. Hindi mo na makikita. Ito na sa tiyan ko. Ninakaw mo na. Yeah. Madali lang magnakaw sa tao. Dali lang. Sipin mo yung pagnanakaw sa tao, pare no? Dali lang. Dali lang magnakaw. Masama lang, pag nahuli ka ng tao, hulungan ka. No? Marami tayong nahuli rito magnanakaw eh. Minsan, binapakulong ko eh. Naawa naman ako. Sige nga, lapas na. Hiya-hiya lang sila sa kanilang nawalan ng trabaho, nawalan. Yes. Okay. Nakawan ng Diyos. Isipin mo, wala tayong kamuang-muang. Wala tayong kamuang-muang sa pagnanakaw sa Diyos. Bigla tayong tinuruan paano na nakawan ng Diyos, no? Kung ituturo sa ito, Yeah. kung ikaw ay mapupudol dito, no? Kasi ang mga bakang Israelita, merong utos dyan bilang bansa. Kasi bansa yan eh. Batayin natin yung para malam. Tatalon na po muna konti. Yeah. Yes. Napakainam tirahan ng inyong lupain. Dahil dito, sabi sa 3:12, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Yes. Pwede bang sabihin ng mga Amerikano, napakainam tirahan ng iyong bayang Pilipinas? Pwede ba sabihin ng mga Amerikano, mas mayaman pa nga sa atin yun eh. Yeah. Pwede ba sabihin ng mga Middle East country, yung mga super billionaire ng mga bansa ron, napakainam tirahan ng inyong lupain sa Pilipinas, Pastor Jose? Yung sports car doon, pinaglalaruan lang nila eh. Yeah. Walang tax, lahat libre. Libre aral, libre gamot, libre hospital. Yeah. Napakayaman mga bansa, lalo na yung mga Gulf countries na yan, Yeah. kung saan may gera nung nakaraan. Puro mga billionaire ng tao. Pwede bang sabihin, itong sosig na ito eh, pinagpala ito ng Diyos kasi binigay nito rin ako eh. Pwede bang sabihin sa iyo, napakainam tirahan ng iyong bansang Pilipinas, sosig. Naglubog nga tayo sa buhaya eh. Napakarami niyang walang trabaho sa atin ngayon eh. Sa record ng Department of Labor, nasa 6 million tao walang trabaho. Pwede ba sabihin ng mga taga-European country, oy, Pastor Homer, napakainam tirahan ng iyong bansang Pilipinas kasi ikaw ay nag-ikapuka. Hindi pwede. Bakit? Hindi para sa atin. Ito'y para sa Israel. Yeah. Noong mga
Israelita ay nakaharap sa Diyos, sinusunod ang lahat ng kautusan ni Moses, super yaman. Yes. Pababalikin sila ng Diyos doon, pauunlad din ang kanilang buhay, lahat ng kaaway nila walang tumatalo sa kanila. Yes. Pagbasahin mo yung Genesis, Deuteronomy, Numbers, makikita mo ang history ng Israel. Tatalikod sa Diyos, haharap, tatalikod, haharap. Every time sila haharap sa Diyos, pagpapalain sila. Napakainang tirahan ang kanilang lupain. Yes. Alright? Okay. Ito ngayon yung chane. Ano? Kumuha na tayo ngayon ng chopstick. Kunwari, hindi tayo na, Rod. Bago tayo, hindi na tayo nakarating kay Melchizedek. Next week, Melchizedek, napakasarap. Woo! Kaya tapusin natin mo na ito konti si Malakias. Para mas may malinawan kayo, hindi kayo mabigol. Yes. Pero alam ko may tinuturo mo para mga tao hindi magbigay. Hindi! Lalo ko silang tinuturuan na magbigay, maging generous. Yes. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi ko gusto ang mga tao yung naghahandog, nagbibigay, na napipilitan. Yes. Eh, ikaw ba naman? Sabihin sa'yo, okay, hindi bubuksan ng bumawa ng langit, walang dating sa'yong biyaya. Ang tanga sa kabuhayan mo, dadapo lahat sa'yo. Ako, hindi ka talang titiburon. Pag hindi mo ibinigay ang ika-10 ng sweldo mo, pag nanakaw ka sa Diyos, hindi ganun tulad mo matal. Basahin natin, ha? Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Yeah. Bakit? Kasi nung panahon na ito na nakatalimod sila sa Diyos, wala na halos umiintindi ano ang utos ng Diyos sa kanila. At ang isa sa pinakamahalagang utos sa kanila ng Diyos, yung bunga ng kanilang lupain, yung ika-10 bahagi, dadalahin nila doon sa templo. Yeah. Dadalahin nila doon sa kanilang simbahan. At pag dinala nila yung ika-10 bahagi, meron ngayon kasi yung templo, merong management din eh. At nung mga panahon na yon, ang pamamahalang Hudyo ay theocratic, isa silang bansa na ang kanilang konstitusyon ay itong kautusan ni Moses. Hanggang sa mga oras na ito, maraming Muslim na yan ang gamit. Yeah. Yung Iran, punta ka sa Iran, yan ang gamit nilang law. Theocratic. Yung nga lang, ang kanilang Bible doon, Muslim, ang pangalan ni Moses doon ay Musa. Ang pangalan ni Jesus doon ay Isa. Ang pangalan ni Solomon doon ay basta yung mga pangalan na nasa Bible ng Tagalog natin, lahat may pangalan Muslim. Lahat. At yun ang kanilang paraan ng pamamahala sa kanilang bansa. Salman. Kaya meron pangalan King Salman. Sulaiman. Solomon yun. Sulaiman. Alright? Okay, tapusin ko na to. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit, pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ika-10 bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Okay, bakit sinabi ng Diyos pinagnanakawan? Compare natin ngayon sa Pilipinas, hindi tayo theocratic, meron tayong sariling kautusan o law, saligang batas. Ang tawag natin doon, saligang batas, konstitusyon. Yeah. Doon sa konstitusyon na yon, meron din tungkol sa kapirahan, taxes. Yeah. Kapag ikaw, meron kang pagkakamali, okay, nalang sa accounting natin. Minsan kami, may pagkakamali, multa kami. Kalating milyon, multa lang yun, may pagkakamali. Hindi lagay, multa. Every year, every month, nagbabayad kami taxes. Nakita ko nga yung binayaran natin taxes, tayong lahat. Sa loob ng nakalipas na 10 taon, alam nyo kung magkano binayad natin lahat? 197 million. Kung yun na hindi ko ibayad, kuhanin ko lahat yun, nakawin ko. Tunay ako magnanakaw. Tunay na magnanakaw. Bakit? According sa law of the Philippines. Yeah. Right. Ngayon, according naman sa batas ni Moses, yung 10% ng bunga ng kanilang mga pananim, ng kanilang mga hayop, dadalahin nila lahat yun doon sa templo. Pag hindi nila dinala yun, sabi ng Diyos, according sa law of Moses, ninanakawan mo ang Diyos.
Ngayon, kung tayo na hindi naman tayo kasali ron, tayo mga Hentil, hindi naman tayo Israelita, hindi tayo Hudyo, hindi Yeah. tayo kasali ron. Yeah. Ngayon, sabi dito sa Bible, sa New Testament, kapag ikaw na isang Hentil na walang kautusan, ay sumunod ayon sa kautusan, ito'y nagiging kautusan sa iyo. Anong nagiging kautusan? Yung pagpapala at saka sumpa, nagiging applicable sa iyo. Right. Right. Yeah. Ang tanong, kasi ako dati, ito yung aking pinaka matinding labang ko rito eh. Gustong-gusto kong gawin. Ako, 10% nga ng benta namin, sinibigay ko kasi nangangatal ako, nanakakuha ko ang Diyos. Pag nakita ko, buti na ako mabangkrap. Buti na lang. Sabi ko, Lord, turuan mo ako. Ano ang tungkol dito? Yeah. Yeah. Itong mga tinuturo ko sa inyo na to, ang Diyos nagturo sa akin. Wala akong, kasi madalang nagtuturo nito. Wala akong makitang turo. Nung mga panahon na yon, ngayon na-realize ko, ang dami na nakakalaya, ang dami na palang simbahan na alam na to. Yes. Nakalaya na sila sa kautusan. At lalo silang pinagpala ng Diyos katulad ko. Amen.